may kumakalat kasi na fake news na kung saan pinapakalat nila na nagkaroon ng bayaran. Ano po, after nung impeachment ni Sara Duterte, diyan po mga kababayan sa Congress, may ipinapakalat sila na litrato na kung saan may nakalapag na pera sa lamesa at nagkakaroon ng bayaran do sa mga kongresista. Wala pong katotohanan yan mga kababayan. Kawawa naman po yung ating Kamara pag laging ginagawa ng ganitong klase ng paninira. So ngayon, tingnan yung mabuti to. Kasi mga kababayan, sinagot ito mismo ng Kamara ata. Kaya ng Kamara nga, fact checker mga kababayan. Ang sabi dito, the first image circulating online is a malicious edited and fake version of an actual meeting speaker, Ferdinand Martin G. Romualdez, had with colleagues in Congress the truth. Ayan, the original photo show of productive and cordial discussion, no stock of cash, no fabricated narratives, mga kababayan. Yan po yung sabi ng Kamara. Kasi kung titingnan natin mga kababayan na ito, wait lang. Kung titingnan nyo, nag-post nito, kilala ko to, matalik kong kaibigan na nag-post nito mga kababayan, kasamahan ko to dati. Si Kuya Jojo de Guzman. Ayan o, Jojo de Guzman Connect TV ang nakalagay dito. Tapos kung titingnan nyo mga kababayan, ang post kasi nila, after impeachment, if the price is right, everything is all right. Yan yung nakalagay dyan. Kung titingnan nyo mga kababayan, may nakalagay na cash. May nakalagay na pera sa lamesa. Ayan o. May nakalagay na cash. Wala namang ganyan. Ayan yung original o mga kababayan. Tingnan ninyo yung original. May nakalagay bang cash? May nakalagay bang pera sa lamesa? May nakita ba kayong pera dito mga kababayan? Wala. Tingnan nyo to. Edited. Fake edited photo. May nakalagay na pera. Umani na yan ng 1,100. React mga kababayan at 757 shares. Pabago pa lamang. Magbabiral. Alam nyo, ito kasi mahirap. Sa totoo lang, malaki respeto ko dito sa taong ito kasi nakasamahan ko ito baguhan pa lang ako na nag-i-start mga kababayan sa social media. Ano po, at nakasamahan ko din siya na nakibaka laban kay Francis Leo Marcos nung umalis kami doon. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, hindi kasi porket kaibigan natin ito tolerate natin yung ganito na pinapakalat na fake news para masira ang Kamara. Hindi po pwedeng ganyan. Kasi tingnan nyo, nakalagay dito, may perang nakalagay. Ayan o, limpak-limpak na pera ang nakapatong, nakalagay pa sa maleta. Pero dito sa original photo, wala naman. Wala namang pera. Kumbaga, sinadya nilang palitan etong potong ito, etong edited na ito, mga kababayan. Sinadya nilang ilagay yung pera para lumabas na nagkakaroon ng bayaran para pumirma yung mga kongresista at kada kongresista na pipirma, babayaran ng pera. Yun yung gusto nilang palabasin sa mata ng publiko. Pero yan mga kababayan, maliwanag na edited po yan. Kung titingnan nyo, nakalagay dito, walang pera. Wala pong pera yan. Pero dito, sa ipinopost nila, ipinapakalat nila, may pera na. So, naglabas po dyan mga kababayan, ang House of Representative fact checker ng fact check. Ano po na kung saan, sinasabi nila na ito po ay malicious, edited and fake photo mga kababayan na kung saan, kaya ipinapalabas ito ay para sirain ang imahe ng Kamara. Ano po dun sa nangyaring pagpirma ng mga kongresista para ma-impeach itong si Sara Duterte. So wag po natin paniniwalaan yan. Yung mga ganyang klase ng photo na ipinapakalat nila para sirain ang ating gobyerno, mga kababayan. Ano po, so ngayon, punta na tayo dito sa main topic natin mga kababayan. Marami nagtatanong sa akin kahapon pa ito itinatanong, kung totoo ba daw yung kumakalat na balita na etong si Duterte ay guilty, mga kababayan, sa International Criminal Court or dito daw po sa ICC. So ngayon mga kababayan, hinanap natin kung ano yung possible na pwede nating makita. At nakakita tayo mga kababayan ng article na kung saan galing po ito sa Equal Times. Yan po yung source natin, ito. Yan. Equal Times mga kababayan, na may post po sila na the International People's Tribunal has found President Duterte guilty. Now, the international community must do to the same. Ibig sabihin, ito daw pong IPT or itong International People's Tribunal, nakita nila
na guilty mga kababayan etong si Duterte kasi nga nag-interview sila mga kababayan ng 100 na witnesses about po dun sa AJK mga kababayan, mga patayan nung panahon ng Duterte administration. At dahil doon mga kababayan nakita po na etong si Duterte ay guilty. So ngayon, basahin natin itong nilalaman itong article. Sabi dito, ito mga kababayan na ililipat ko na lang dito, iisa lang naman yan. Ito yung source natin, pero ililipat ko na yan dito. Yan. So sabi dito mga kababayan, yan, ang International People's Tribunal ay napatunayang nagkasala si Pangulong Duterte. Ngayon ay dapat ding gawin ito ng international na komunidad. Ibig sabihin mga kababayan, hindi po siya ICC. Hindi po siya ICC mga kababayan, pero malaki ang naitulong niya mga kababayan sa ginagawang investigasyon ng ICC. Kasi nga, kung si Duterte ay guilty dito, ibig sabihin mga kababayan, tama yung tinatahak ng ICC na investigasyon noong panahon na si Duterte ay presidente pa. Kasi lumabas itong balitang ito mga kababayan ay 2018. Ayan, October 4, 2018 mga kababayan. At yung pag-iimbestiga nila ay ginawa nila noong September 18 and 19, 2018. Ano po? So ngayon, sabi dito mga kababayan, basahin natin. Ang International People's Tribunal ay napatunayang nagkasala si Pangulong Duterte. Ngayon ay dapat ding gawin ito ng international na komunidad. Mahigit 100 katao mula sa maraming bansa ang nakibahagi sa isang matindi at emosyonal na proseso ng hudisyal sa Brussels, Belgium noong 18 at 19 September 2018 mga kababayan sa pagtatangkang ito ng international na atensyon sa kakilakilabot na sitwasyon ng karapatang pantao sa Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi pa dito, ang mga saksing Pilipino sa International People's Tribunal or etong IPT ay dapat nagbigay ng alinman sa ekspertong ebidensya bilang mga pinuno at mananaliksik ng komunidad o personal na ebidensya ng mga kasuklam-suklam na pangyayaring dinanas ng mga miyembro ng kanilang pamilya mula nang maupo si Duterte sa kapangyarihan noong Hulyo 30, 2016. Ang bawat isa sa 31 na saksi ay may maximum na 20 minuto lamang at ang mga salaysay ay madalas na naihahatid ng luha. Ang kapaligiran ay tumitindi lamang sa oras ng huling pagbubuod at tumatawag para sa isang hatol na nagkasala. So ngayon mga kababayan, sa 100 na tao na na-interview po nila, doon nila napagtanto na talagang sobra ang mga patayan noong panahon ng Duterte administration. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Eto pa daw, ang mahabang pagkaalantala nagdi-deliberate. Ang mga hurado ay hindi nakasira sa spell ng galit, dalamhati at determinasyon na gumawa ng pagbabago at nagbigay ng hatol ng guilty. On all counts, nagkaroon ng matinding sigaw ng kapwa-ginhawa at galit na narinig ng nakilala ang kakilakilabot na katotohanan ng pagkapangulo ni Duterte. So ibig sabihin mga kababayan, doon sa 30 kada oras na witnesses mga kababayan, 31 na witnesses, binibigyan ng 20 minuto na magsalaysay at nagbibigay sila ng ebidensya. At dahil nga doon noong natapos yung mga pagtatanong, pagkuha ng ebidensya, napatunayan ng International People's Tribunal na nagkasala talaga etong si Duterte ng paglabag sa karapatang pantao. So baka sabihin ng iba, yung binabasa natin dito, fake news. Ito po yung nakita nating balita. 6 years ago mga kababayan, 6 na taon na po ang nakakalipas, na kung saan mga kababayan, etong si Duterte ay guilty po mga kababayan sa human rights violation ayon po sa International People's Tribunal. Hindi po siya ICC. Ano po ang nagpataw po sa kanya ng guilty ay International People's Tribunal. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. The International People's Tribunal has found President Duterte guilty of human rights violations. But Malacanang dismisses the tribunal's ruling and calls it a sham. Maricel Halili has the report. Binaliwala yan. Kasi mga kababayan, kung titingnan nyo, siguro ito rin yung dahilan kung bakit inalis ni Duterte ang Pilipinas. Ano po, sa Roman Statute. Kasi nga mga kababayan, alam niya na hahabulin siya ng ICC. Yan siguro din ang isang dahilan.
Kasi nga mga kababayan, kung guilty si Duterte sa International People's Tribunal, malamang sa alamang mga kababayan, pagka nagsagawa ng investigasyon ng ICC at malaya silang nakapag-operate dito po sa ating bansa, makikita rin nila na guilty etong si Duterte. So yan yung isang dahilan siguro kaya inalis ni Duterte ang Pilipinas sa Roman Statute bilang miyembro mga kababayan sa ICC. Ano po, yan din siguro ang dahilan kung bakit mga kababayan nag-aatubili sila noong mga panahon na nakaupo pa si Duterte na alsin agad ang Pilipinas at mawala ng jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa. Kasi nga, guilty sila dito sa International People's Tribunal. At kung guilty sila dito mga kababayan, malaki po ang naitulong nito sa ginagawang investigasyon ng ICC. Mas madaling intindihin ng ICC na talagang nagkasala etong si Duterte kasi nga may mismong parang hurado na di umano ang nagpataw na guilty etong si Duterte sa paglabag sa karapatang pantao. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. It is our consensus therefore that the defendants Duterte, Trump, and all other defendants are guilty of... Pati pala si Trump mga kababayan kasama rin po dito. Pati si Donald Trump mga kababayan kasama din po dito na nakita ng International People's Tribunal na nakitaan ng pagka-guilty. Ano po, or napatawan ng guilty. So hindi lang si Duterte, pati si Trump kasama din. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Guilty of all the charges specified in the indictment, and as such, they are accountable for crimes against humanity, war crimes, and violations of law and legal instruments referred to in this indictment. This is the verdict of the International People's Tribunal against President Rodrigo Duterte. The court finds the president guilty of human rights violations in relation to the alleged extrajudicial killings that happened in his war against illegal drugs and of political persecution of some activists. One of the witnesses who testified against the president was Australian missionary Sister Patricia Fox. Fox's legal counsel presented a video recording of Fox's testimony before the court. President Duterte had criticized Fox for participating in political demonstrations in the country despite being a foreign national. So ibig sabihin, isa rin ito sa nakaranas mga kababayan ng hindi magandang pagtrato kasi nga kinriticize siya ni Duterte noong sinubukan niya mga kababayan na makialam dito sa politika sa ating bansa. Nung sinubukan niya na tulungan etong mga tao na di umano mga kababayan biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng dating administrasyon. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. For more than 2 decades, Fox had been working with farmers and the poor in the country. What Defendant Duterte has done and continues to do is a genocidal war against the majority of exploited sectors in the Philippines, especially the indigenous peoples. But Malacanang belittled the tribunal. Presidential spokesperson Harry Roque said their decision has no bearing. That's a sham decision. It has no official sanction. The validity of the findings will depend on the credibility of the tribunals. I'm in this field of law. I do not know who sat there. They appear to be a propaganda body of the international left, if not the, and therefore, we set it aside as being a useless piece of propaganda against the government. Yan yung sinasabi mga kababayan ni Harry Roque. Ganyan kasi sila. Ganyan sila. Mga kababayan, ganyan nila idepensa si Duterte nung panahon na presidente etong si Dugong at nung panahon na si Harry Roque tagapagsalita pa ng Duterte administration. Ngayon, binabaliwala nila yan. Wala daw bearing yung inilabas na desisyon ng International People's Tribunal. Kasi nga mga kababayan, yun yung pananaw nila nung panahon na yan. Walang bearing yan, wag niyong pansinin yan. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, hindi uminit itong usapin na ito. Hindi uminit itong usapin na ito nung panahon ng Duterte administration kasi maaga pa lang, inapunan na nila. Ibig sabihin, maaga pa lang sinira na po agad nila yung paniniwala
ng mga biktima na dapat ay mapapanagot etong si Duterte. Pero mga kababayan, ang maganda dito, napakalaki ng naitulong ng desisyon na yan ng International People's Tribunal kasi nga, kung titingnan nyo, noong mga panahon na yan, nag-iimbestiga din ang International Criminal Court at nakita nga nila mga kababayan sa 100 na in-interview dito po sa APT, nakita nila mga kababayan na nakalabag talaga ng karapatang pantao etong si Duterte. Kaya nga nagtuloy-tuloy mga kababayan ng investigasyon ng International Criminal Court. Ano po, dahil nga nakita na guilty etong si Duterte dito po sa International People's Tribunal. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Roque even questioned the credibility of the tribunal's justices. He also insisted that this proceeding is merely a part of the leftists' ploy to destroy the president. Pero tinitignan ko yung roster, di ko po talaga kakilala. It's really just leftists, no, who happen to be white, sympathetic to the Philippine left. Grabe po kasi talaga yung networking ng Philippine left with left groups as well, particularly in Europe. Despite all these allegations, the tribunal will forward their decision to the United Nations Human Rights Council, the European Parliament, and the International Criminal Court, where the president still has a pending case. For News 5, Maricel Halili, we are One News. O yan mga kababayan, hindi siya sa ICC guilty, sa ano siya? Sa International People's Tribunal, PH. Doon po siya mga kababayan na guilty etong si Duterte. Pero mga kababayan, eto hindi natin siya iniaalis sa ICC kasi nang dahil dito sa naging paghatol na ito, mas lalong naging matibay ang ginagawang investigasyon ng International Criminal Court. Mas lalong naging matibay din mga kababayan yung kanilang determinasyon para mapapanagot etong si Duterte. At ito rin yung isang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay may ICC na hinahabol etong si Digong.